Ayon sa pag-aaral, hindi madaling makuha ang tiwala ng mga pusa, kaya kapag nagtiwala na ang pusa sa iyo, malinaw na naramdaman niya ang seguridad at pag-aalagang tunay na ibinibigay mo. At kung nagawa mo ito, nagpapakita lamang na ikaw ay may mga katangian na marunong maging mahinahon, mapagpasensya, may respeto, at higit sa lahat, ikaw ay may mabuting puso. Ikaw, nagtitiwala ba ang mga pusa sa iyo? Alam nyo ba na kapag ang pusa ay idinadampi-dampi ang katawan nito sa iyo, kadalasan ang iniisip natin ay naglalambing lang sila. Ang kahulugan pala nito ay meron silang itinataboy na bad luck o bad spirit sa ating katawan. Ito ay dahil pinaniniwalaan na ang mga pusa ay may kakayahang makaramdam ng enerhiya, lalo na ang negatibo, at kapag idinidikit nila ang kanilang katawan sa tao, para raw nilang nililinis o itinataboy ang masamang enerhiya, bad luck, o bad spirit na maaaring nakadikit sa atin. Ayon sa mga pag-aaral, mas mainam na 2 beses lang pakainin ng cat food ang mga pusa bawat araw dahil nakakatulong ito para makontrol ang kanilang timbang, maiwasan ang sobrang pagkain, at mapanatili ang tamang metabolismo at gana sa kanilang pagkain. Ang regular na schedule ng pagkain tuwing umaga at hapon ay mas nakabubuti sa kalusugan nila kaysa sa palaging may nakahanda na pagkain at pagbibigay mo kada miyaw. Ikaw, ilang beses ka nagpapakain ng cat food sa mga pusa mo? Kapag namatay ang alagang pusa, mahalagang balutin mo ang katawan niya ng tela o sa huling damit na sinuot mo bago siya mawala. Ilagay mo ito sa kahon at ilibing ito ng maayos sa lupa upang hindi ito magdala ng malas o negatibong enerhiya sa bahay, dahil ang pagtatapon ng katawan ng pusa sa basurahan ay hindi maganda, at maaaring magdala ng malas sa pamilya. Ang Rainbow Bridge ay isang tanyag na metapora o imahe na ginagamit ng maraming cat lovers upang magbigay ng ginhawa at pag-asa kapag nawawalan sila ng kanilang minamahal na alagang hayop, maging aso man ito o pusa. Inilalarawan ito bilang isang makulay at mahiwagang tulay patungo sa isang paraisong kahalintulad ng langit, at sa lugar na iyon ay muling nagiging masigla, malusog, at masaya sila, malaya mula sa anumang sakit, pagod o paghihirap na kanilang naranasan habang nabubuhay. Doon, sila ay malayang nakakatakbo, nakakapaglaro at nabubuhay ng may kasiyahan habang naghihintay sa pagdating ng kanilang mga tagapag-alaga. Sinasabi ng mga matatandang nag-aalaga ng pusa na kapag dumalaw o nanirahan sa iyong bahay ang isang calico cat, ito ay tanda na paparating ang mga mabubuting bagay sa iyong buhay, dahil ang mga calico cat ay simbolo ng kasaganahan at swerte, lalo na kung kusang dumating ito sa bahay o tindahan. Huwag mo din daw ito palayasin dahil ikaw ay mamalasin. Kaya kung ikaw ay mapalad na magkaroon ng ganitong pusa, alagaan at mahalin mo ito ng buong puso, sapagkat sila ay hindi lamang alaga kundi isang biyayang nagdadala ng swerte at kasaganahan, lalo na pagdating sa pera, at nagpapaalis naman ng negatibong enerhiya sa iyong tahanan. Alam nyo ba na si Saint Gertrude of Nivelles ay isang banal na kilala bilang patron saint ng mga pusa at mga nag-aalaga sa kanila? Nabuhay siya noong ika-7 siglo at kilala sa kanyang kabutihan at malasakit sa mga nangangailangan. Dahil iniuugnay siya noon sa pagprotekta laban sa peste at mga daga, naging simbolo siya ng proteksyon, kaya't nauugnay siya sa mga pusa na natural na tagahabol ng daga. Ngayon, kinikilala siya ng maraming cat lovers bilang espesyal na patron saint ng kanilang mga alaga. Alam mo ba na ang maling paghawak, lalo na ang paghila, pag-ikot, o biglaang pagpisil sa buntot ng mga pusa ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa kanila at pwede silang magka-injury o nerve damage. Ito ay dahil ang buntot ng pusa ay isang napakasensitibong bahagi ng kanilang katawan dahil naglalaman ito ng maraming nerve endings at buto na konektado sa kanilang spinal cord. Ang injury na ito ay pwedeng makaapekto sa normal na galaw ng kanilang likurang bahagi ng katawan, maging sa pag-ihi at pagdumi. Ang ganitong karanasan ay maaaring magdulot ng stress o takot sa pusa, at mawalan sila ng tiwala sa taong humawak sa kanila. Kaya't mahalaga na tretuhin ang buntot ng pusa ng may labis na pag-iingat at respeto. May paniniwala na ang pagtatapon o pag-aabandona mo ng mga kuting o pusa ay magbibigay sa iyo ng matinding karma at malas sa buhay. Kaya kung nagawa mo man ang ganito, mas mabuti kung humingi ka ng tawad sa iyong mga pusa, at ipangako na hindi na gagawin ulit ito. Gawin mo ang ganitong ritual ng pagpapatawad para hindi ka nasundan ng bad karma at bilang pagsisisi, paglinis ng konsensya,
at pagtanggap ng pananagutan sa nagawa mong kamalian sa mga pusa. Ayon sa paniniwala ng mga nakatatanda, kapag ang pusa ay kusang pumasok sa bahay mula sa bintana lalo na sa bagong taon, ito ay itinuturing na tanda ng pagpasok ng swerte at kasaganahan sa pamilya. Kaya kapag ganito ang kilos ng pusa mo, pinaniniwala ang may dala itong biyaya, magandang kapalaran, at maayos na daloy ng swerte sa buong taon.